Salamat sa Diyos na tayo ay makarinig ng salita ng Diyos sa pamagitan ng ating discipleship. Isang pribilehiyo na tayo ay matuto mula sa salita ng Panginoon, at ito ay tinatawag na discipleship. Disciple, ibig sabihin ay estudyante, at discipleship, gusto tayong matuto sa salita ng Panginoon. So tayo ay estudyante ng Panginoon. Si Kristo ay may 12 siyang disipulo for 3.5 taon na tinuturuan niya. So ito ang ating discipleship ay matatapos lang ng 1 taon kung ang every week natin gagawin. So magsimula tayo ngayon sa unang lesson. Ang pamagat ay Ako, Anak ng Diyos. Amen ba? So, maganda pag may magulang tayo kasi mayroon tayong malapitan. So, kung buhay pa ang ating magulang, mayroon tayong malapitan, madaling malapitan, hindi gaya ng ibang tao kasi mahiya tayo o hindi tayo sanay. Pag magulang natin ay madali lang. So, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, kundi ang tao ay ginawa lang ng Diyos. So, dito tayo, dalawang klase ng pagkaanak. Una, yung galing sa sinapupunan ng magulang, at pangalawa yung adoption o inadapt lang tayo sa isang pamilya. So, rito tayo ngayon sa mga tanong. Una, kailan ka naging anak ng iyong ama at ina? So, kailan ka naging anak? So, ang sagot niyan, nang tayo ay isilang sa mundo, naging membro tayo ng ating pamilya. Kaya, binigyan tayo ng pangalan. Nang isinilang tayo, binigyan tayo ng pangalan at apelyido, para ibig sabihin na tayo ay membro na ng pamilya ng ating ama at ina. So, ikalawang tanong, lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? So, kung ang tao ay tatanungin mo nito, halos lahat ng sagot ay oo. Pero kung tingnan natin sa Biblia, ang sagot hindi. Si Kristo Jesus lamang ang anak ng Diyos. Sabi sa salita ng Panginoon in John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaniyang isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So makita natin dito, isang anak. So si Kristo ay bugtong anak ng Diyos. So ang tao, hindi anak ng Diyos, kundi tayo ay nilikha lang ng Diyos galing sa alikabok. Nakuha ba natin? So, in question number 3, lahat ba ng tao ang kanilang tinatawag ay Diyos? Kasi lahat ng tao ngayon halos ay tumatawag ng Panginoon. Pero ang sagot niyan, ang makatawag sa Diyos ay ang kanyang anak lamang. Yung hindi anak ay hindi makatawag ng ama or papa or tatay. Hindi makatawag pag hindi anak. So, ang tao ay hindi siya makatawag ng ama kasi hindi siya anak ng Diyos. So, kino ang kanyang tinatawag? Kasi ako noon, pag pumunta ako sa yung sa cockpit, yung sa sabungan, nagdasal din ako na, Lord, sana manalo ako kasi wala kaming bigas. So, sa tingin nyo, o sa tingin mo, ang tinawag ko ay Diyos? Hindi, kasi ang Diyos hindi naman sugarol.
di naman sa bungero. So, hindi totoong Diyos yun. So, ang makatawag lang ng Diyos, yung kanyang anak lamang. So, in Matthew 6:9, ganito kayo mananalangin. Amen. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan. So, sabi dito, Ama naming nasa langit. So, ang makatawag lang ng Ama, yung anak lamang. Amen ba? So, bakit hindi tayo makatawag ng Ama? Kasi hindi tayo anak ng Diyos. So, sa pang-apat na tanong, kung hindi tayo anak ng Diyos, sino ang ating spiritual na Ama? Kasi hindi naman tayo, ginawa lang tayo ng Panginoon, galing sa alikabok. So, sino naman, kundi tayo anak ng Diyos, sino ang ating spiritual na Ama? So, ayon sa Biblia, ay ang dyablo. Matindi yun. Ang ama ng tao ay dyablo. Kaya wag kang mamangha bakit ang tao ay pumapatay, bakit ang tao ay nangangalunya, bakit yung tao ay gumagawa ng kasalanan, kasi ang kanyang ama, which is ang dyablo, at ang ipapagawa ng dyablo ay kasamaan. In verse 44, in John 8:44, ang dyablo ang inyong ama. Tingnan mo. Sinong ama ng tao? Ang dyablo. Sabi yan ni Jesus, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. So, ang ama ng tao sa sanlibutan ito ay ang dyablo. Kaya maraming kasalanan ang magagawa ng tao. In verse 8, in 1 John 3:8, ang nagpapatuloy sa pagpakasala ay kampo ng dyablo. Sabi ng salita ng Diyos, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. So, pag sabi ng isang tao, sa Diyos siya, pero nagpapatuloy sa kasalanan, hindi sa Diyos siya. Amen? Kung ang ginagawa mo ngayon ay kasalanan, hindi ka sa Diyos, kasi ang itinuturo ng Diyos ay kabutihan. Siya na nagkasala ay sa dyablo. Amen? Ang patutunguhan ng dyablo ay sa dagat-dagatang apoy. O sa Bisaya, impierno. So, in verse 10, Revelation 20:10, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. So saan itatapon ang diablo? Sa dagat-dagatang apoy, at doon siya magpakailanman, magdurusa. Nakita nyo? So, isasama niya ang kanyang anak, yung nagkasala. Sino ang kanyang anak? Yung taong nagkasala. So, ikalima na tanong, anong gagawin ko para hindi na ako manatiling anak ng dyablo? Kasi kung ang tao ay manatiling anak ng dyablo, ay sunod-sunuran siya sa dyablo. Kahit alam niya na masama ang kanyang ginagawa, pero kasi anak siya ng dyablo, wala siyang kapangyarihan na tumanggi. So, ang sagot niyan, kailangan ka ma-born again. Kailangan mong ma-born again para hindi ka maging anak ng dyablo. Ano yung born again? Basahin natin sa John 3:3. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao ay hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, sabi ni Kristo, pag ang isang tao ay hindi ipinanganak na muli, o sa English, ma-born again, hindi siya makapasok sa gingharian o sa kaharian ng Diyos. So, ang ibig sabihin, mabalik ka muli sa pamilya sa Diyos, yung tawag na born again o ipanganak muli. Mabalik ka, bumalik ka or nabalik
o mabalik ka muli sa pamilya ng Diyos. Kasi noon, ang tao ay sa Diyos. Nung nagkasala ay nahiwalay sa Diyos. Pero gusto ng Diyos na mabalik, kaya binayaran niya ang ating kasalanan. Siya ay nagdurusa, nagpapako sa cross para ang ating kasalanan ay mabayaran. In verse 24, in Genesis chapter 3, pinalayas nga siya ng Diyos. Sino ito? Si Adan at saka si Eva. At sa dakong silangan ng halaman ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubim. So, ang tao ay nahiwalay sa Diyos at gusto ng Diyos ay mabalik sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng born again o ipanganak pag-usab o ipinanganak na muli. Mabalik tayo sa pamilya ng Diyos. So, ika-anim na tanong, paano ma-born again? Alam mo yan? Paano ma-born again at maging anak ng Diyos? So, ang sagot niyan, kailangan tanggapin mo si Jesucristo na siya ay namatay kabayaran ng ating kasalanan. So, ang gawin lang ng isang tao, kapag hindi ka pa anak ng Diyos at gusto mong maging anak ng Diyos para makapasok ka sa kaharian ng Diyos, kailangan mong tanggapin na ikaw ay isang makasalanan at mananampalataya ka kay Kristo na siya ay namatay sa cross para sa kabayaran ng ating kasalanan. At pag pinanampalatayan natin iyon, tayo ay maliligtas, maging anak ng Diyos. Amen ba? So, kuha mo? Kuha. Sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumatanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, sino lang ang naging anak ng Diyos? Yun ang tumatanggap kay Kristo sa buong puso niya na Kanyang Panginoon at takapagligtas ay naging anak ka na ng Diyos. Amen? So, sinong anak ka na ngayon? Sa diablo na o sa Diyos? Sa Diyos na, kasi tinanggap mo. Sabi ng salita ng Panginoon, ikaw ay naging anak. Subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Nagagalak ka ba na naging anak ka ng Diyos? Amen? Kasi pupunta ka na sa langit. Yung mga taong pupunta sa ibang lugar, may kagalakan sila, pero yung nindot, yung lugar na magandang puntahan, yung langit, kasi wala nang problema doon. So kapag anak ka ng Diyos, pag mamatay tayo, ay uwi tayo sa langit. At makakatawag na tayo ng Ama na nasa sa langit. Amen? So pag mamatay tayo, ang ating kaluluwa ay hindi napupunta sa impyerno kasi binayaran na ni Kristo ang ating mga kasalanan. Ang kasalanan natin noon, ngayon at magpakailanman ay binayaran niya ni Kristo doon sa cross. Nang tayo ay sumasampalataya sa Kanya, ang ating kasalanan ay bayad na. At sinabi ng salita ng Diyos na tayo ay naging anak na ng Diyos. Amen ba? So, pag naging anak na tayo ng Diyos, pag magdasal tayo, in verse 9, in Matthew 6:9, ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit. Bakit na tayo makakatawag ng Ama? Kasi naging anak ka na ng Diyos. Kung ngayon mo tinanggap si Kristo, ang date ngayon ay August 29. August 29. Tinanggap mo si Kristo, ngayon ang kaarawan mo sa Panginoon. Kaya makakatawag ka ng Ama. Amen? So naging anak tayo ng Diyos nang tinatanggap natin si Kristo. Ibig sabihin, adopted o inadapt tayo sa Kanyang pamilya. Naging membro tayo ng pamilya ng Diyos. In verse 15, in Romans chapter 8, sa halip
ang inyong tinatanggap ay ang espiritu ng pagkupkup. Oh, naunawaan mo ba yung salitang pagkupkup? Kupkupin ba? Kupkupin. Aampunin. Oh, alam mo na. Aampunin. So, inampun tayo ng Diyos. Kahit ang mukha natin hindi ka nais-nais, pero nung sumansampalataya tayo kay Kristo, kinukup na tayo ng Panginoon at sabi dito, upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Amen? So, tandaan mo, kung ngayon mo tinanggap si Kristo, August 29, naging anak ka ng Diyos, kinukup-kup tayo, kaya tayo'y tumatawag sa Kanya, Ama, Ama ko. Amin ba? So, may yung pagdasal natin sa Ama, siguro, may assurance tayo, may kasiguruhan tayo na tayo ay didinggin ng Diyos kasi naging anak niya tayo. At saka, kung anak tayo ng Diyos, may mana yan. Pag anak, may mana. Labi na, pag yung magulang ay isang mayaman, no? May mana. So, tayo may mana rin sa langit. Anong mana natin, pastor? In verse 4, in 1 Peter chapter 1, na magmamana tayo. Wow! Amen? Kahit wala tayong mana dito sa lupa kasi yung magulang natin ay mahihirap, pero doon sa langit, kung naging anak ka ng Diyos, may mana ka. Amen? Doon mo lang makuha. Dito, hindi mo makuha. Anong mana natin? Nang kayamanang di masisira, pambihira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa iyo. Sinong hinandaan? Yung anak ng Diyos. Hindi lang yung may mana tayo, ang mana natin hindi kumukupas, walang kapintasan, hindi masisira. Ano yan? In verse 2, in John 14, sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon. Oh, anong mana natin? Mansyon, malaking bahay, magandang bahay, fully equipped ng mga kasangkapan. Amen? So, ngayon, may mana na tayo. Pero, may mga anak na hindi lahat ng anak ay sumusunod sa magulang. Pero, anak pa rin. Pag yung anak ay nagpapatuloy sa kasalanan, ang gawin ng Panginoon ay paluin kung anak na nagpatuloy sa kasalanan. Paluin ba? Sampalungin. Ano yan? Paluin. In verse 6, in Hebrews 12, sapagkat dinisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Wow! At pinapalo ang itinuturing niyang anak. So, kung tinanggap mo si Kristo ng buong puso mo, at pagkatapos niyan, ay nagpatuloy ka pa sa kasalanan, may pagpapalo ang Diyos. Ano yung pagpapalo, pastor? Yung malaking tubo ba, ihampas sa akin ng Panginoon? Hindi. Bigyan ka niya ng trial. May pagsubok. May mga hindi magandang mangyayari sa iyong buhay. Ibig sabihin, may pagpapalo na ng Panginoon. Pero, anak ka pa rin ng Panginoon. Pag nagkasala tayo, ihingi lang tayo ng tawad sa Panginoon. Amen ba? Huwag kang lalayo. Hihingi mo ang tawad sa Panginoon. In chapter verse 9, 1 John 1, subalit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So pag nagkasala tayo, ay lalapit tayo sa Panginoon at hihingiin natin ang tawad. Lord, patawarin mo ako. Amen ba? Kasi ang Diyos, patatawarin niya tayo. Hindi na tayo pupunta ng impyerno. Bakit? Kasi yung kasalanan natin, bayad na. Ang kasalanan nating magagawa mula ngayon, yun ay makasisira sa ating relasyon ng Panginoon. Mawawala yung panalangin, yung blessing.
Nakuha natin? So, yan ang unang leksyon natin, bakit tayo ay makakasiguro na pupunta sa langit, kasi tayo ay anak ng Panginoon. Amin ba? So, sa susunod natin na lesson, bakit tayo makakasiguro? Kasi mayroon na tayong buhay na walang hanggan. So, wag mong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel sa YouTube, Tuper Pabruak. Tuper Pabruak. So, salamat sa Diyos at salamat sa iyong pakikinig. Amen. So, sa muli, magkita tayo.